Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Romy at nais kong magsimula ng isang kwento na hindi ko inaasahan na darating sa buhay ko. Isang kwento tungkol sa isang tao na naging bahagi ng buhay ko. Isang kwento ng mga desisyong nagbago ng lahat at isang kwento ng mga bagay na hindi ko na sana kinailangan maranasan. Bago ko simulan, nais ko munang ipaliwanag ang ilang bagay. Kami ni Linda, ang asawa ko, ay nagsimulang magtulungan at magsikap upang makalabas sa malupit na kondisyon na ipinataw sa amin ni Mrs. Santiago. Mula nang kami ay magdesisyon na umalis sa bahay nila, nagsimula kaming magtinda ng ulam sa palengke. Hindi man kalakihan ang aming kita, masaya na kami. Wala nang pagmamaltrato, wala nang pang-aabuso, at higit sa lahat, ang asawa ko, si Linda, ay hindi na napapagod sa buong araw ng trabaho. Ang simpleng buhay na iyon, kung tatanungin ninyo kami, ay sapat na. Wala na kaming mga pangarap na malalaking tagumpay, kundi ang magkasama at maligaya sa aming maliit na negosyo. Pero isang araw, habang ako'y namimili ng mga rekado sa palengke, bigla na lang may naramdaman akong tumapik sa balikat ko. Paglingon ko, hindi ko inaasahan si Mrs. Santiago. Nakasuot pa siya ng mamahaling damit at sapatos kahit na madumi at basang-basa ang palengke. Halatang pagod siya at stress na stress. Parang hindi na siya yung dating mataas ang pride at mahirap lapitan. "Romy, ikaw nga, ang tagal ko kayong hinanap." Ang sigaw niya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Matagal na kami nang hindi nagkikita at alam kong wala na kaming anumang ugnayan. Pero bilang respeto, pinansin ko siya at tinanong kung ano ang maitutulong ko. "Oh ma'am, anong maipaglilingkod ko sa inyo?" Tanong ko ng magalang, kahit may kabigatan sa puso ko. Ngumiti siya, ngunit hindi tulad ng dati niyang ngiti. May halong pagkainis at pagsisisi. "Baka gusto niyong bumalik? Wala akong makuha na kasambahay na kasing sipag ni Linda." Naku Romy, ang hirap maghanap ng matinong tauhan ngayon. Lahat reklamador, tamad, at kung ano-anong demands. Hindi tulad ninyo, maasahan at hindi maarte. Hindi ko agad alam kung paano sasagutin. Labanan ng emosyon ang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung tatanggihan ko siya ng basta-basta o bibigyan ko siya ng pagkakataon na magbago. Ngunit hindi siya tumigil. Hinawakan niya ang braso ko at mas lalapit. "Romy, ikaw na lang kaya. Babalik ka sa amin. Hindi mo na kailangang maging driver lang. Alam mo naman na gusto kita, Romy." Parang tinadyuran ako ng malamig na tubig. Hindi ko na alam kung anong nararamdaman ko. Matagal ko nang iniwasan si Mrs. Santiago, ang babaeng minsang nagbigay ng sakit at hirap sa pamilya ko. At ngayon, siya ang humihiling sa akin na bumalik. "Ma'am, may asawa po ako." Sagot ko ng matigas, sabay alis ng kamay niya sa braso ko. Hindi agad siya nagsalita. Tumayo siya ng matagal, tinitigan ako. Parang isang masamang panaginip ang nangyayari. Ang mataray na babaeng kilala ko, ngayon ay isang mahina at malungkot na nilalang. Sayang ka, Romy. Kung sa akin ka, hindi ka maghihirap ng ganyan. Hindi mo na kailangang magtinda sa palengke. Ang mga salitang iyon, hindi ko alam kung insulto ba o isang huling pilit na tukso. Pero ang sigurado ako, hindi ko kayang isakripisyo ang respeto ko sa sarili at sa pamilya ko. Pabalik na ako sa bahay ng mabigat ang pakiramdam. Naglakad ako ng dahan-dahan, halos nawalan na ako ng lakas. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Pero nang dumating ako sa bahay at nakita si Linda, ikinuwento ko ang lahat ng nangyari. Akala ko magagalit siya, pero hindi ko inaasahan ang nangyari. Humagalpak siya ng tawa. Ang kapal talaga ng mukha niya. Akala niya ba, basta-basta na lang, kitang maaakit?
Pero pagkatapos ng tawanan, nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Linda. Parang may lungkot na namutawi sa kanyang mata. Alam mo, mahal, buti na lang hindi tayo bumalik doon. Hindi pera ang nagpapasaya sa tao, kundi respeto sa sarili at sa pamilya. Sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang bigat ng desisyon ko. Wala nang balak bumalik sa buhay na puno ng pang-aalipin at kasinungalingan. Ang buhay namin ngayon, bagamat simple, ay puno ng respeto at pagmamahal. Hanggang sa araw na iyon, nagpatuloy kami sa simpleng buhay. Ngunit alam ko, si Mrs. Santiago ay hindi basta-basta susuko. Ang pagnanasa niya na makuha ako bilang isang tao at ang paghahangad niyang magbalik ako sa kanila ay hindi matitinag ng isang simpleng hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga susunod na araw pagkatapos ng nangyari kay Mrs. Santiago. Para bang nagbago ang lahat at hindi ko matanggal ang mga salitang sinabi niya mula sa isip ko. Ang tawag niya sa akin, ang mga galak na matagal ko nang naisip na hindi ko kayang tanggapin. Lahat yun, parang tumatak sa bawat hakbang ko. Kahit hindi ko siya balak pag-isipan pa, patuloy siyang bumangon sa aking alaala. Nandyan pa si Linda, ang asawa ko, na laging nagbibigay ng lakas sa akin. Pero may mga pagkakataon na kahit siya, hindi ko kayang gawing kalinga. Hindi ko rin kayang sabihin sa kanya ang nararamdaman ko. May mga bagay na hindi ko kayang ibahagi sa kanya. Mga desisyong matagal ko nang iniwasan. Isang linggo pagkatapos ng insidente, isang gabi habang kami ay magkasama ni Linda sa bahay, nagpa siya akong dumaan sa isang maliit na kanto sa lugar namin. Hindi ko rin alam kung anong naramdaman ko. Pero parang may kakaibang lakas na nagtulak sa akin. Isang pakiramdam na nag-udyok sa akin na umalis ng bahay ng mag-isa at mapagod. Habang naglalakad ako, natanaw ko ang isang kanto na may kaliwang kalsadang madilim. Isang pook na tahimik. Hindi ko naisip na ang daan na tinahak ko ay maghahatid sa isang muling pag-ikot ng kwento ko. Pumasok ako sa isang maliit na bar. Walang gaanong tao, tanging mga may edad na kalalakihan at ilang kababaihan na tahimik ang kwentuhan. Habang dumadaan, ang oras, huminto ang mga mata ko sa isang magandang babaeng naglalakad patungo sa bar. Malasakit ang kanyang mga mata at ang mga labi niyang bahagyang nagmumungkahi ng isang alok. Hindi ko agad siya nalamang. Wala akong kasiguraduhan kung anong nararamdaman ko, ngunit may puwersang humahatak sa akin patungo sa kanya. Hindi ko naisip kung mali ba ito o kung anong magiging kahihinatnan. Ang tanging alam ko, sa oras na iyon, ang tanging nais ko ay maramdaman muli ang init ng katawan, ang kilig ng hindi inaasahan. Parang may malamig na kuryenteng dumaloy sa katawan ko. Kaya tumayo ako at lumapit sa kanya. Ano po ang pangalan mo? Tanong ko nang may konting kaba sa aking boses. Nagtingin siya sa akin ng matagal, parang nag-aalala kung anong ibig kong sabihin. Ngunit sa mga mata niyang iyon, may kakaibang tensyon. May mga mata siyang parang nagsasabing, alam niya kung anong nais ko, ngunit ayaw ipakita. Ang mga labi niya, bahagyang dumapo sa baso ng alak na iniinom niya. Pinadama ang init na tila umaabot sa aking dibdib. Anong pangalan mo? Tanong ulit niya. Mas mabangis na ang tono. Masakit sa pandinig, ngunit may kakayahang magpatibok ng puso ko. Nandito ako para magbenta ng mga lutong ulam. Kung gusto mo, pwede ko kayong pagsilbihan. Sabi ko, kahit na ako mismo hindi ko na alam kung anong layunin ko. Tumingin siya sa akin ng matagal. Ang mga mata niya, walang patlang sa pagsukat sa bawat piraso ng katawan ko. Hindi ko malaman kung naramdaman ko ba ang takot o ang kilig na may kasamang pagkabighani. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi ko tinigilan ang mata ko sa kanya. Kung may isang bagay na sigurado ako, ito'y ang hindi ko kayang umiwas.
Matagal ko nang iniwasan ang mga pagkakataong tulad nito. Pero nagpatuloy ang tukso. Hindi ko kayang labanan pa. Kung ganun, sabi niya, may usapan tayo. Naglakad, siya papunta sa isang sulok ng bar at hindi ko siya pinapalagpas ng tingin. Ang mga galaw niya ay tinitigan ko ng buong pagsisiyasat, sabay sabing, pwede ba tayong mag-usap pa ng mas matagal? Ngunit hindi ko inaasahan ang susunod na mangyari. Tumayo siya at nilapitan ako. May nangyaring pagnanasa sa kanyang mata, isang tipo ng aliw na nakakaakit. Hindi ko rin alam kung paano ko nakayaang magpakatanga at sumabay sa ganitong pagkakataon, pero hindi ko kayang itulak ang sarili ko palayo sa kanya. Sa huling sandali, siya na mismo ang nagpasimula. Humarap siya at hindi ko na siya tinulungan. Dahil sumang-ayon na ako sa mga mata ko. Pagsapit ng gabi, wala akong lakas na magsalita. Natutok lamang ako sa kanya. Hindi ko alam kung anong nangyari. Ang gusto ko lang ay magpatuloy ang tinig, mga galak ng katawan. May mga pakiramdam na hindi ko kayang hindi iparating. Ang init ng katawan na hindi na kayang kontrolin. Ngunit sa mga sandaling yon, ni hindi ko na ang mga susunod na araw ay mabilis na lumipas. Ngunit ang nangyari kay Mrs. Santiago ay hindi ko maiwasang muling sariwain. Minsan, habang ako ay nag-iisa sa bahay, naiisip ko pa rin ang mga mata niyang nagsasabing may kasalanan ako at ang init ng katawan na hindi ko na kayang kontrolin. Nang mga oras na iyon, parang napagod ang aking kaluluwa. Ngunit sabay na may panibagong alon ng pangangailangan. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat ng nangyari. Pero ang tanging alam ko, hindi ko kayang umiwas sa mga tukso na nag-aalab sa aking katawan. Isang hapon, habang ako ay naglalakad pa uwi, natanaw ko siyang muli. Nasa kanto lang siya, nakatayo sa isang maliit na tindahan. Hindi ko alam kung may hinahanap o kung nag-aantay lang. Pero may hindi maipaliwanag na sensasyon ang pumasok sa aking katawan nang makita ko siya. Parang may init na tumagos mula sa aking mga paa pataas. At sa bawat hakbang ko papalapit sa kanya, naramdaman ko ang tuksong hindi ko kayang labanan. "Hi?" sabi niya nang magtama ang aming mga mata. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit may pagkahari. Para bang siya ang may kontrol sa lahat ng nararamdaman ko. Hindi ko alam kung bakit, ngunit sa pagkakataong iyon, naglakad ako papunta sa kanya, parang magneto na hindi ko kayang pigilan. Naramdaman ko ang malamig na hangin, ngunit ang init ng katawan ko ay hindi matitinag. "Wala ka bang trabaho?" tanong niya habang nakatingin sa akin. Ang mga mata niya malalim, puno ng katanungan at misteryo. "May trabaho naman ako," sagot ko. "Pero parang gusto ko munang magpahinga." Ngumiti siya, at sa simpleng ngiti na iyon, ang lahat ng nararamdaman ko ay parang sumabog. Isang ngiti na may kasamang lihim, na alam kong hindi ko dapat ipagsawalang bahala. Parang hindi ako makahinga sa presensya niya, at bawat salita na lumabas mula sa kanyang bibig ay tumagos sa aking katawan, nagbigay init na parang wala nang bukas. "Bakit hindi tayo maglakad-lakad sa tabing dagat? Malayo na ang araw, at hindi ba't gusto mong madama ang hangin?" sabi niya, sabay hawak sa aking braso. Hindi ko na nakayang tumanggi. Ang init ng katawan ko ay patuloy na tumataas, at hindi ko na kayang iwasan ang nararamdaman ko. Hindi ko na alam kung saan patungo ang aming usapan o kung anong klaseng ugnayan ang nagsisimula. Dahil sa tindi ng tukso, sumunod na ako sa kanya. Habang kami ay naglalakad, ang mga mata ko ay hindi matanggal sa kanya. Ang bawat galaw niya, ang bawat hakbang ay parang nagsasabing may naiiba, may nais siyang iparating. May mga sandaling tumingin siya sa akin, at sa mga titig na iyon, para bang hindi na ako pwedeng magtago pa.
Hindi ko na kayang labanan ang sarili ko. Ang mga hindi nasasabing mga saloobin ay nag-aalab sa aking katawan. At bawat hinga ko ay parang naririnig niya, pati ang tibok ng puso ko. Alam mo ba kung gaano ka ka-sexy? Tanong niya. Ang boses niya malambing, ngunit may diin. Parang may pagkabighani na sumik sa mga mata niya at hindi ko na kayang pigilan pa. Ang bawat salitang binigkas niya ay parang mga piraso ng apoy na dumadampi sa aking balat. Hindi ko na alam kung anong nangyayari sa akin. Ang aking katawan ay tila hindi ko na kayang kontrolin. Para bang ang init na nararamdaman ko ay tumutok na sa kanyang mga kamay na humaplos sa aking braso. Ang sensasyon na dulot nito ay parang isang alon na gumugupo sa aking mga pakiramdam, at habang patuloy kami sa paglalakad, natagpuan ko ang aking sarili na naghahangad ng higit pa. Bakit parang wala kang takot? Tanong niya, ang kanyang mga labi bahagyang nakangiti. May pagkamalandi ang kanyang mga mata. At sa mga sandaling iyon, napagtanto ko na walang takot sa pagitan namin. Ang mga mata namin ay nagsasabi ng lahat. Wala nang kaligtasan. Walang takot. Ang mga salitang hindi ko kayang ipahayag ay namutawi sa aking bibig. At sa bawat paggalaw, hindi ko na kayang magtago pa. Kami ay nagsama sa tahimik na paglalakbay ng katawan at isipan. At habang ang araw ay lumulubog sa abot tanaw, ang mga sensasyon ng katawan ay tila nag-uumapaw, humahaplos sa aking mga galak at hinagpis. Wala akong kontrol, at sa bawat hakbang, parang napapaamo ko na siya. Ang mga mata ko ay nagsasabing ang lahat ay hindi na kayang itago, at kami ay nagtutulungan upang ibukas ang mga pintuan ng matagal na nakatagong pagnanasa. Ang hangin ay mas malamig, ngunit ang mga katawan namin ay naglalaman ng init na hindi na kayang labanan. 1 linggo ang lumipas mula nang magkasama kami ni Mrs. Santiago sa tabing dagat. Ang mga susunod na araw ay puno ng mga tanong, mga damdamin na hindi ko alam kung paano susukatin. Ang mga sulyap, ang mga titig, at ang mga hindi ko kayang ipaliwanag na alingaw-ngaw ng katawan ko ay patuloy na bumabalik sa aking isipan. Wala akong sagot sa mga tanong na bumabagabag sa akin. Pero alam ko na may isang bagay na hindi ko kayang kontrolin. Ang paghahangad na muling maramdaman ang init ng kanyang katawan. Ang mga gabing tahimik ay mas nagiging magulo sa mga pagnanasa na nagsimulang mag-alsa sa aking dibdib. Hindi ko kayang itanggi na may isang puwersa na nag-uugnay sa amin. At kahit anong gawing pag-iwas, parang hindi ko kayang sumunod. Ang mga kwento ko sa sarili ko, na sana ay mawala na lang ito, ay nagiging walang silbi habang ang aking katawan ay patuloy na nagsisignal ng isang bagay na higit pa sa mga salita. Minsan, may pagkakataong bumalik siya sa bahay ko. Hindi ko inaasahan, ngunit pagpasok niya sa pintuan, ang hangin ay tila nagsimulang uminit. Ang amoy ng kanyang pabango, ang mga hakbang niyang matatag, at ang mga mata niyang puno ng lihim ay tumagos sa bawat sulok ng aking katawan. Walang salita, ngunit ang presensya niya ay nagsasabi ng lahat ng kailangan kong malaman. Ang mga mata ko ay hindi kayang itago ang init na dulot ng pagnanasang hindi ko na kayang pigilan. Magandang gabi, sabi niya. Ang kanyang boses ay mababa, malambing, ngunit mayroong matinding tunog na nagdudulot ng pagnanasa. Ang bawat salitang lumabas mula sa kanyang labi ay parang apoy na dumampi sa aking balat at walang pakundangan ang init na nararamdaman ko. Parang isang apoy na hindi ko kayang patayin at tila gusto ko pang lalapit-lapit. Gabi na. Sagot ko na lang. Hindi ko alam kung paano ko dapat siyang tanggapin. Ang mga salitang ibinubulong ko sa sarili ko ay wala ng saysay. Ang bawat minuto na kasama ko siya ay nagiging labanan sa pagitan ng aking mga saloobin at ang pagnanasa na nagsimula ng mag-alab sa aking katawan. Lumapit siya sa akin, hindi ko kayang umiwas sa kanyang mga mata. "Huwag ka nang magtangkang, lumayo," sabi niya.
na para bang binabasa ang bawat piraso ng aking kaluluwa. Ang boses niya ay puno ng pangako, isang pangako ng init, ng mga saloobin at katawan na magbabalik sa isang mas madilim na lugar ng aming mga damdamin. At doon, sa harap ko siya, hindi ko na kayang itago ang aking nararamdaman. Ang init ng aking katawan, ang bawat hakbang na ginagawa ko para lumapit sa kanya. Ang bawat galaw ng kanyang katawan na nagiging pangako na higit pang mag-aalab. Ang mga kamay ko ay tila kusang dumampi sa kanyang balat. Ang init ng kanyang katawan ay nagbigay sa akin ng hindi matatawarang kasiyahan. Ang bawat paghaplos, bawat dantay ng kanyang mga kamay ay nagsasabi ng hindi nakikilalang pagnanasa. Habang kami ay magkasama, nagsimula na akong mawala ng ulirat sa mga sensasyon. Hindi ko alam kung anong klaseng relasyon ang nangyayari sa amin, ngunit ang katawan ko ay alam na ang mga susunod na hakbang. Ang mga titig, ang mga damdamin, at ang malakas na pagkakasalubong ng aming mga katawan ay naging mga hudyat ng isang hindi nasusukat na init. Si Mrs. Santiago ay tila hindi na kayang pigilan ang sarili at ang mga mata niya ay nagsasabi ng mga bagay na matagal ko nang iniiwasan. Ang kanyang katawan ay tila nagsusumamo at ang bawat sandali ay nagsasabing may mas matindi pang mangyayari. Wala akong ibang gustong maramdaman kundi ang init ng kanyang mga kamay, ang dulot ng bawat paghaplos sa aking balat na nagiging mas matindi sa bawat segundo. Ang mga titig namin ay hindi na kayang paghiwalayin. Ang mga katawan ay nagsasabing hindi na kayang umalis sa isang lugar na nag-aalab sa mga hindi nasabi, ngunit natutunan ng tanggapin. Ang mga hininga namin ay magkasabay at ang bawat pagnanasang hindi na kayang pigilan ay nagsisilbing ilaw sa mga dilim ng gabi. Ang mga araw ay lumipas at bawat sandali ng aming mga pagsasama ay nagiiwan ng mga alon sa aking puso. Bawat titig ni Mrs. Santiago, bawat galak at pangarap na ipinahayag sa kanyang mga mata, ay nagiging sanhi ng hindi ko kayang ipaliwanag na lungkot. Parang may isang bagay na nagbago, isang piraso ng aking kaluluwa na hindi ko kayang ibalik sa dati. Minsan, kapag kami ay magkasama, ramdam ko na may mga bagay na hindi namin kayang isalaysay sa salita. Hindi ko kayang ipaliwanag kung bakit may mga gabi na mas mahirap lumapit sa kanya, na para bang ang mga hangganan ng aming relasyon ay nagsisimulang magkaiba. Alam ko na may ilang bagay na hindi ko dapat maranasan, ngunit ang puso ko ay hindi kayang magpigil sa mga damdaming sumabog sa aking dibdib. Isang gabi, habang magkasama kami sa isang maliit na kanto ng kanyang bahay, ang aming mga mata ay nagtagpo. Wala kaming sinasabi, ngunit ang bawat titig ay may kabuntot na kalungkutan. Bawat kilos, bawat galaw ay nagsasabing may mga bagay na hindi na kayang pigilan. Ang aming mga katawan ay tila nagsasabing, magkaiba na ang landas namin at ang mga pusong ito ay hindi na matutunan pa kung paano magpatuloy ng buo. Huwag mong gawing mahirap ang mga bagay, ang sinabi niyang mahina. Ang kanyang tinig na karaniwang matatag ay may kahalong kalungkutan at hindi ko kayang iwasan. Naramdaman ko ang pagkahulog ng mga salitang iyon sa aking puso at nagsimula akong mag-isip kung anong uri ng relasyon mayroon kami. Alam ko na wala kaming gaanong pagkakataon upang maging ganap dahil may mga limitasyon sa mga relasyon. Pero ang mga salitang lumabas mula sa kanyang mga labi ay nagsasabing may mga bagay na dapat tanggapin. May mga bagay na mahirap isalaysay, pero sa aming dalawa, ang lahat ng ito ay naging parte ng aming buhay. Ibinigay namin ang aming mga sarili sa isang lihim na relasyon na tinatago ng mga mata ng iba, ngunit ang mga mata namin ay nagsasabing masakit na hindi kami ganap. Pwede bang maghintay tayo? Tanong ko.
Ang boses ko ay puno ng pag-aalangan. Ayokong magmukhang mahina, ngunit ramdam ko na may mga bagay akong hindi kayang itago. Sa bawat minuto, ang relasyon namin ay nagiging mas komplikado. Kung dati ay puno ng saya at kaguluhan, ngayon ay puno ng tanong at pagmumuni-muni. Si Mrs. Santiago, na karaniwang matatag sa mga desisyon, ay hindi sumagot agad. Tumingin siya sa akin at ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan. Para bang iniisip niya ang lahat ng maaaring mangyari, ang lahat ng mga pagsubok na maaari naming pagdaanan kung ipagpatuloy namin ito. Iba na ang mga bagay ngayon, sagot niya sa wakas. Ang tinig niya ay mahina at puno ng malalim na pagninilay. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang sinabi niya. Hindi ko kayang makitang may iniwasan siya, may pinipigilan siya. Ngunit sa mga mata ko, tila naaalala ko ang mga gabing puno ng hindi nasabing saloobin ng mga damdamin na matagal nang itinagong hindi na kayang ipaliwanag. Kung ganun, anong nangyari sa atin? Tanong ko kahit hindi ko rin alam ang sagot. Ang mga salitang ito ay hindi ko kayang kontrolin at ramdam ko na ang aming relasyon ay dumating na sa isang punto kung saan kailangan naming magdesisyon. Hindi ko alam kung paano ako maghihintay o kung may silbi pa ang lahat ng ito. Ngunit alam ko na ang mga sandaling iyon ay ang pinakamabigat na naranasan ko. Tahimik kami ng ilang minuto. Ang bawat paghinga ay tila mas mabigat kaysa sa nakaraan. Ang mga alon ng mga saloobin ko ay patuloy na naglalakbay sa aking isipan. At ang isang bahagi ng aking puso ay natatakot na baka wala ng solusyon. Lahat ng ito ay nagiging masakit na realidad. At ang mga tanong na hindi ko kayang sagutin ay patuloy na bumabalik. Dumating ang mga araw na mas naging mahirap ang lahat. Kung dati, ang aming mga sandali ay puno ng saya at sigla. Ngayon ay tila ang bawat titig, bawat salitang lumalabas sa aming mga labi, ay may kabuntot na hindi kayang ipaliwanag. Parang may hangganan na ang lahat. At kahit na ang bawat pagnanasa, ang bawat titig na nagsasabi ng marami, ay napapalitan ng isang tahimik na takot. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang mga nararamdaman ko. Parang ang mga hangganan namin ni Mrs. Santiago ay hindi na malinaw. Hindi ko alam kung paano ako magpapatuloy. Kung paano ko susundan ang landas na ito na puno ng takot at hindi kasiguraduhan. Siguro, may mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Ang sinabi ni Mrs. Santiago isang gabi habang magkasama kami sa isang tahimik na lugar. Ang kanyang tinig ay malambot. Ngunit ang sakit na naramdaman ko sa bawat salitang iyon ay tumago sa aking kaluluwa. Para bang may isang piraso ng aming relasyon na nagsimula ng magbago. May mga pagkakataon na iniisip ko kung ang mga bagay na ipinaglalaban namin ay may halaga pa. Kung kaya pa naming magpatuloy sa ganitong uri ng relasyon na puno ng hindi nasasabi. Pero may mga pagkakataon, Mrs. Santiago, na hindi ko kayang maghintay pa. Sagot ko. Ang boses ko ay puno ng kalungkutan at kalituhan. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa amin, ngunit alam ko na may mga bagay na mahirap pakawalan. May mga bagay na kahit ayaw ko, napipilitan akong tanggapin. Tahimik kami ng ilang sandali. Walang sino man sa amin ang naglakas loob magsalita. Ang bawat minuto ay tila tumagal ng matagal at ang presensya ni Mrs. Santiago ay naging parang isang mabigat na piraso sa aking dibdib. Ang mga mata ko ay sumasalamin sa lahat ng mga tanong na walang kasagutan. Kung noong una ay ang bawat sandali ay puno ng sigla at pagkasabik, ngayon ay puno ng tanong at pangarap na tila hindi na kayang tuparin. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa atin, patuloy ko, at ramdam ko ang bigat ng mga salitang iyon. Ang mga alon ng aking nararamdaman ay hindi na kayang pigilan. Ang mga sakripisyo, ang mga hindi natupad na pangako ay naging isang malupit na realidad.
Ngunit siguro kailangan ko na ring tanggapin na ang mga bagay ay may hangganan. Na baka kailangan ko nang magpatuloy ng mag-isa. Ang mga salitang iyon ay mahirap ipalabas. Ngunit sa bawat isa, parang ang mga piraso ng aking kaluluwa ay bumagsak. May mga pagkakataon na iniisip ko kung tama pa bang ipagpatuloy namin ang lahat ng ito, kung ang bawat pagnanasa at emosyon ay may silbi pa. Ngunit hindi ko kayang magsalita ng buo. Hindi ko kayang tanggapin na baka, sa huli, maghihiwalay na kami. Si Mrs. Santiago ay tahimik na nakikinig. Ang mga mata niya ay puno ng kalungkutan at pangarap na tila matagal nang nawala. Tumingin siya sa akin at sa mga mata niyang iyon, nakita ko ang lahat ng mga bagay na hindi namin kayang isalaysay. Hindi ko alam kung paano kami makakahanap ng solusyon sa lahat ng ito. Ngunit ang mga tanong ay patuloy na bumabalik sa aking isipan. Iba na, hindi ba? Tanong niya. Ang boses niya ay malambot ngunit puno ng hinagpis. Ang mga mata niyang iyon ay naglalaman ng mga sagot na hindi kayang ibigay ng mga salita. Ang mga tanong na nagsimula sa aming mga puso ay naging mahirap sagutin. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa amin sa mga susunod na araw. Kung ang mga alon ng aming damdamin ay magiging mas matindi o kung maghihiwalay kami ng tahimik. Ang mga sandaling iyon ay puno ng kalituhan. Ngunit alam ko na sa kabila ng lahat, ang bawat hakbang, bawat araw ay naging isang hakbang patungo sa isang bagong pag-unawa. Habang tumatagal, ang mga nararamdaman ko para kay Mrs. Santiago ay nagiging mas komplikado. Hindi ko na alam kung saan ako tutungo, kung paano ko haharapin ang mga tanong sa aking isipan. Parang ang bawat hakbang na ginagawa ko ay isang hakbang patungo sa isang hindi tiyak na landas. Minsan, naiisip ko kung may pagkakataon pa bang magsimula ulit. Kung may paraan pa bang ayusin ang mga bagay na nagsimulang magbago. Ngunit may mga pagkakataon din na parang napagod na ako sa lahat ng iniisip ko. Pagod na ako sa kakaisip kung anong magiging resulta ng bawat galaw ko. Kung anong magiging epekto ng bawat desisyon ko. Ang pakiramdam na ang lahat ay nakatali sa isang maliit na pagkakamali. At sa bawat hakbang, parang isang malaking desisyon na ang nakataya. Alam mo, hindi ko alam kung anong mangyayari sa atin. Ang sabi ni Mrs. Santiago sa akin isang gabi habang kami ay magkasama. Ang kanyang boses ay may halong lungkot, ngunit may kasamang pag-unawa. Ang dami ko nang pinagdaanan at natatakot akong masaktan ka. Nararamdaman ko ang bigat ng bawat salitang iyon. Ramdam ko na hindi madali para sa kanya ang mga nangyayari. Hindi ko rin alam kung ano ang hinaharap namin, pero sa mga sandaling iyon, nakaramdam ako ng isang uri ng kapayapaan sa kabila ng kalituhan. Sa kabila ng lahat ng nararamdaman ko, naiisip ko na baka ito na ang pagkakataon na kailangan kong magdesisyon. Minsan, sagot ko, ang pinakamahirap na desisyon ay yung hindi mo alam kung paano sisimulan, pero kailangan mong gawin. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa atin, pero alam ko na hindi ko na kayang baliwalain ang nararamdaman ko. Sa mga salitang iyon, nagkaroon kami ng sandali ng katahimikan. Ang bawat minuto ay tila tumagal. Ang aming mga mata ay nagtagpo. At sa mga mata namin, nakita ko ang kalituhan at ang pagnanais na hindi na namin kayang itago pa. Ang bawat tanong ay naging mas malinaw, ngunit ang mga sagot ay naging mas malabo. Hindi ko alam kung anong susunod na mangyayari. Pero natutunan kong tanggapin na may mga bagay sa buhay na hindi mo kayang kontrolin. At may mga bagay na kailangan mong ipaglaban. Siguro, sabi ko, ang mga bagay ay mas magiging maliwanag kung maghihiwalay tayo. Baka ito na ang pagkakataon na kailangan nating magpatawad sa isa't isa at magpatuloy ng mag-isa.
Ang mga salitang iyon ay mahirap ibitawan. Hindi ko alam kung tama o mali ang sinasabi ko. Ngunit ang nararamdaman ko sa mga sandaling iyon ay may isang malalim na kahulugan. Hindi ko alam kung ito na ang katapusan ng aming kwento, pero natutunan kong ang mga desisyon ay hindi laging madali. Ang bawat hakbang ay may kasamang pag-aalinlangan, pero ang pinakamahalaga ay kung paano tayo magpapasya sa huli. Tumango si Mrs. Santiago at sa mga mata niya, nakita ko ang isang pag-unawa. Baka nga, ang sagot niya. At sa mga salitang iyon, naramdaman ko na may isang piraso ng aming kwento na natapos na. Ang mga tanong ay hindi na muling babalik, ngunit ang mga alaala ay mananatili sa aming mga puso. Matapos ang lahat ng nangyari, nagkaroon kami ng pagkakataon na magpatawad sa isa't isa at higit sa lahat sa aming mga sarili. Sa mga huling sandali ng kwento namin ni Mrs. Santiago, hindi ko na hinanap pa ang mga sagot sa mga tanong na matagal ko nang iniiwasan. Ang mga tanong na ito ay hindi na mahalaga. Ang mga pagkakamali, ang mga pasya, at ang mga pagsubok ay nagbigay daan upang makita ko kung ano ang mas mahalaga. Ang magpatuloy, magpatawad, at maghanap ng kapayapaan sa puso. Nang maghiwalay kami, hindi ako umalis ng may kalungkutan sa puso, kundi ng may pag-asa. Sa kabila ng lahat ng nangyari, natutunan ko kung paano pahalagahan ang sarili at ang mga pagkakataon na may magagandang bagay pa ring naghihintay sa atin. Ang kwento namin ni Mrs. Santiago ay natapos, ngunit hindi ang lahat ng kwento ay may katapusan. Marami pang mga kabanata na nakalaan sa akin at alam ko na may mga hakbang na kailangan kong gawin para magpatuloy sa paglalakbay na ito ng mas matatag at mas bukas ang puso. Ang mga desisyon ko noon ay nagbigay sa akin ng pagkakataon na magbagong buhay at kahit hindi ko pa lubos na nauunawaan ang lahat ng nangyari, tanggap ko na ang bawat karanasan ay may layunin. Nasa akin ang pagkakataon upang magpatuloy at magsimula muli, upang yakapin ang mga aral na natutunan ko at magpasalamat sa mga pagsubok na nagpatibay sa akin. Habang nakaupo ako sa aking silid, tinatanaw ko ang bukas ng may ngiti. Naramdaman ko ang isang uri ng kalayaan na ngayon, sa kabila ng lahat ng pagkatalo at pagkabigo, ay natutunan kong magpatawad at magpasya para sa aking sariling kapakanan. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa mga susunod na araw, pero sa bawat hakbang ko, natutunan ko na mas mahalaga ang magpatuloy sa kabila ng lahat ng pagsubok. Sa mga sandaling iyon, alam ko na ang mga kwento ko ay hindi pa natatapos. May mga pagkakataon pa ng pagtuklas, mga bagong relasyon na darating, at mga hakbang na magdadala sa akin sa mas maliwanag na bukas. Hindi ko alam kung saan ako patutungo, pero ang tanging sigurado ako ay ang pagpili kong magpatuloy sa paglakbay na ito at magsimula ulit mula sa aking mga aral. Sa wakas, natutunan kong tanggapin ang lahat ng aspeto ng aking buhay. Ang saya, ang lungkot, at ang lahat ng bahagi na nagbuo sa aking kwento. Ang mga desisyon, ang mga pagkakamali, at ang mga pagkakataon na nagbukas ng bagong landas ay nagbigay sa akin ng lakas upang magpatuloy. Naway magpatuloy tayo sa buhay na may pag-asa, pagpatawad, at bukas na puso. At sa huling mga araw na iyon, natutunan kong hindi lahat ng bagay ay nakasalalay sa mga desisyon ko o sa mga nangyari sa nakaraan. Minsan, ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa kung gaano tayo kalakas makalaban, kundi sa kung paano natin tinatanggap ang ating mga pagkatalo at kung paano tayo bumabangon mula dito. Ang kwentong ito at ang lahat ng nangyari sa buhay ko ay nagsilbing isang paalala na ang bawat hakbang, kahit sa pinakamadilim na bahagi ng ating buhay, ay may dala ring pag-asa at pagkatuto. Walang perpekto sa mundo
At tulad ng kwento ko, ang bawat pagkatalo, kahit pa malupit at masakit, ay may dahilan. Lahat ng iyon ay humubog sa akin at sa mga taong kasama ko sa buhay. At kahit paminsan, ang mga kwento ay may malupit na pagtatapos. Laging may pagkakataon para sa muling pagsisimula. Ang mahirap na bahagi ay hindi ang pagtatapos, kundi ang pagpapatawad sa sarili at ang pagtanggap na ang bawat kabanata ng buhay ay may layunin. Dahil sa kwentong ito, natutunan kong mas mahalaga ang magpatuloy at lumaban para sa sarili kaysa magpigil sa mga tanong at galit. At sa huli, alam ko na natutunan ko na ang tunay na halaga ng pagpapatawad sa iba at sa sarili. Mahalaga ang bawat hakbang na ginagawa ko. Tanggap ko na ngayon ang lahat ng mga pagsubok at pagmumuni na nagbigay saysay sa buhay ko. Sa lahat ng mga kwentong sumalubong sa akin, natutunan ko na ang pinakamahalaga ay ang magpatuloy, magpatawad, at magbigay ng bagong pag-asa. At ang mga kwentong ito, ang mga kwento ko, ay magiging bahagi na ng aking buhay. Patuloy na nagsisilbing gabay sa mas maliwanag na bukas. Dito nagtatapos ang kwento kong ito. Ngunit hindi ang aking paglalakbay. Patuloy na umaasa, patuloy na lumalaban, at higit sa lahat, patuloy na natututo. Mga kasirin, salamat sa pagsama sa kwento ni Romy. Tumatak sa ating mga puso ang mga aral na dala ng bawat hakbang at desisyon sa buhay. Laging tandaan, ang buhay ay hindi laging madali, pero laging may pagkakataon para magsimula muli. Hanggang sa susunod na kwento, mga kasirin, manatiling matatag at magpatuloy sa pagharap sa inyong mga laban.